Hello mga mami at mga ka-home bakers ko. Magandang araw. For today's video po, isi-share ko po sa inyo yung usual namin na nararanasang mga home bakers through our customers at mga conversation po namin through inquiries. So mag-share po ako sa inyo ng mga ilan na na-experience ko mismo at yung ilan na na-experience ng mga kapwa bakers ko. So una-una po yung free taste. Ayan. So, malaking issue po ito kasi lalo na po sa mga nagsisimula, mahirap po sa mga baguhan pa lang po na home baker na magbigay ng free taste. Pero, yung iba po ay nagsusubok naman po na gumawa ng ganito. Ibig pong sabihin, hindi lahat pare-parehos ng mga home bakers ay nagbibigay ng free taste. Usually po na nagbibigay ng mga free taste, yung mga nagsisimula pa lang para masubukan ng mga kamag-anak nila, mga kaibigan nila, kung masarap na ba, ganyan. Pero not necessarily lahat ng home bakers kapag bago kayo umorder ay pwede kayong humingi ng free taste or mag-request. So kung magbigay po sila sa inyo ng free taste, magpasalamat na lang po tayo. Kung wala naman pong may offer si home baker, subukan na lang po nating umorder sa kanya at matry yung kanilang mga products. Ayan. Next po, yung 2 months na po kaming magka-chat ni customer para dun sa kanyang detailed na order. Pero after po ng 2 months, ay ginost na kami or hindi na nagparamdam sa amin. Or worst case scenario, bigla niyang kinancel, hindi siya nag-chat, or sasabihin sa amin na, ma'am, pasensya na kasi may nag-sponsor nung cake. Ayan. So, naintindihan naman po namin yung mga ganong scenario na may nag-i-sponsor ng cake. Pero sana, sa mga kamamis po natin or sa mga kapwa po nating mga customer na sana po yung tungkol sa sponsor, wag naman po sana kayong magka-cancel nang hindi kayo nag-i-inform kay home baker kasi nakakaawa din naman po lalo yung sa mga baguhan, yung sa mga maliliit pa lang po yung kapital na minsan po bibili kami ng ganitong materyales para dun sa cake nyo, ganitong mga topper, kung ano po yung ni-request ninyo, and then at the end, hindi nyo po itutuloy yung order, matetenga po yung mga ikakabit namin sa cake ninyo at hindi po yun namin basta magagamit kaagad-agad sa ibang mga orders namin. So, na-stock po yung puhunan namin. So, sana po wag naman po ganun. Or kung halimbawa po kung may nag-sponsor man po ng cake sa inyo, pwede nyo naman po sabihin na, ay ma'am, nakausap na kasi ako na gagawa ng cake ko. So, kung gusto nyo, kahit siya na lang po yung bayaran ninyo, pwede naman po yung ganun. At meron pa po din kami dito na yung mga customers na ipinipilit na ipabook sa mga delivery riders yung cake. So, sana po yung mga ganitong senaryo, kami bilang mga home baker, mahirap po talaga yung pinagdaanan namin para gawin yung cake na gusto ninyo. Kaya sana naman po maintindihan nyo po kami kung ayaw po namin pumayag na gamitin po ang delivery rider sa pag-transport po ng cake ninyo. Kasi unang-una, sayang po yung binayad ninyo kung masisira yung cake. And kawawa din po si delivery rider kung siya po ang magbabayad nung nasirang cake dahil hindi nyo po tatanggapin at sira na po yung cake. So sana po maintindihan nyo po yung both situation ni baker, situation din po ni rider. Kung hindi po kaya magbayad ng delivery, pwede naman po yung mga meet up. Or pwede rin naman pong pag-usapan kung ano po yung mas safe na makakarating po yung cake sa inyo. Huwag po natin ipilit sa delivery rider and then kapag nasira ni rider, kasalanan ni home baker or kasalanan ni rider. Huwag naman po sanang ganon. So, iyan po yung ilan sa mga kinakaharap namin mga home bakers. Alam ko may mga home bakers na makaka-relate sa akin. At kung meron pa po kayong gustong i-share na mga tips tungkol po sa mga home bakers po or mga itanong tungkol sa mga home bakers, pwede po kayo mag-comment sa video na to. Please, paki-share, paki-like at paki-follow nyo pa rin po kami para sa iba pang mga videos katulad po nito. Ayan. So, ito po yung mga order sa akin ni Ma'am Melody Ebo at ni Ma'am Geraldine Carpizo at si Ma'am Sherry Gagatampo. Ayan. Maraming salamat!